Alam nyo, galit ang Pilipino dahil sa kaltas sa sahod natin sa kontribusyon na nakukolekta ng PhilHealth. Kaya dapat po suklian ng mas maayos na serbisyo na sapat na benepisyo ang nagkakasakit. Sa sobrang liit po ng counterpart ng PhilHealth sa ngayon, talagang karamihan po ay takot magpa-hospital. Sweldo natin ito kinakaltas po ito sa ating sahod. Pinaghirapan natin ito. Pinagpawisan natin sa ating sweldo. Dapat po mapakinabangan natin ito at may masasandalan tayo tuwing tayo ay nagkakasakit at hindi tayo matakot magpa-hospital. Kung ginamit lang po sana ang pondo ng PhilHealth sa tama, hindi tayo aabot sa puntong ito. Ang dapat gawin ng PhilHealth ay siguraduhin na ang pondo ay talagang napapakinabangan ng taong bayan. Malinaw naman po ang hamon natin sa PhilHealth. Gamitin po ang pondo ng maayos, pabilisin po ang implementasyon ng mas malawak na benepisyo at siguraduhin mararamdaman po ito ng bawat Pilipino ang inyong serbisyo. Hindi sapat ang plano o pangako, dapat po ay may resulta. Mamaya tatanungin ko po kayo kung kaya nyo pong aprubahan nga po sa isang araw noong Disyembre sa inyong board meeting itong pagtataas ng case rates, expand ng benefit packages. Bakit po hindi nyo ginawa ito nung umpisa ng taon, Enero? Sana wala kayong excess funds na wawalisin ng National Treasury. Wala kayong excess funds. Nataasan nyo pa yung case rates ninyo na sinasabi ninyong 9,000 case rates, kaya nahirapan kayong i-review. Bakit nakayanan nyo sa isang araw sa inyong board meeting na aprubahan po ang pagtataas ng case rates? Kaya naman pala kung gugustuhin. At sa kaya ng parati nating kasabihan, kung gustuhin talaga, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Sulit po ang ating pakikipaglaban dito sa committee. Sulit po ang ating pangungulit. Kasama po ang ibang health advocates dahil kahit papano ay ginagawa na po ng aksyon ng PhilHealth ang mga hinaing na isawalat natin sa susunod-sunod nating committee hearings nating pinamunuan. Sa maalala ko, pang 12 na po nating health hearing po ito. Kasama na po yung health emergency allowances about PhilHealth, pang 5, pang 6 na po ito. We got PhilHealth to commit in writing the implementation of the following. Ito po yung pinirmahan ninyo, pinangako ninyo. A substantial increase in the benefit packages for the top 10 mortality diseases. Increase in case rates by up to 50% across the board. Expansion of benefit packages such as dental benefits, outpatient drug benefits, mental health benefit, optometric services sa mata, and scrapping of anti-poor policies such as the 24-hour confinement rule, which prevents the coverage of emergency outpatient services for patients not needing facility admission, among others. Salamat, tinanggal niya yung single period of confinement policy kung saan po'y bawal magpa-admit sa the same sakit. Halimbawa, pneumonia, within 90 days, bawal daw. Yung unang polisiya ninyo, 2013 policy nyo po ito, tinanggal nyo last September 30. Salamat po. At ito pang 24-hour confinement policy na kailangan magpa-admit ng 24 hours bago nyo i-cover. Sabi nyo, meron na kayo inintroduce ng mga bagong emergency packages para matanggal na po itong 24-hour confinement rule ninyo. Salamat po.